Masa na siguro. Ayun. So, mga idol, magandang tanghali sa lahat. Pagpatuloy natin yung mga ginagawa natin dito mga project. So, bago mahal na araw sana ay matapos. Sana, gagawin tayo na, tidings. Ito yung pinakamaganda sa parte ng baba kasi dapat ito maganda yung bend mo dito. So, ganito lang naman, susukat natin ng ganito. So, may guhit siya dito mga idol, kung kita nyo dito. Yan ang pattern natin para sa bend natin. So, ganyan lang ang mga una. At ang kailangan dito, may mga alam dito sa pagbibend. Hindi lang bend-bend na yung alam niyo na yung dapat matutunan ng iba ito na paraan sa mga ganitong bagay. Kasi ako nung una, puro kaliwa na lang nagagawa ko. Gumagawa ko ng ganito, tapos ginunting-gunting ko na. Nagunting ko na tong parte na to, mamaya kamali pala. Parehas palang kaliwa, hindi ko na napapansin. So pag nag-bend ka naman ito, kailangan meron ka rin tong pamalo. Yung eksakto lang, siguro, size 27 ito. Yan lang, eksaktong hawakan mo dito, sa parte na yan, hawakan mo siya dyan. At saka kung maliit ka na to, tulad ko rin, tamang height lang. Parang bagito lang, ngek. Yung bendera nyo hanggang dito sa may dito. Yung iba kasi dito hanggang dito. Pero ako hanggang dito lang. Kasi ganito yung paraan ko, ba't ganyan kababa. Inapakan ko siya dito. Then ipipress ko, hawakan ko dito. Ipipress ko yan. Pag ganyan. Yan mga idol. Ganun ang ginagawa ko kasi tamang baba lang ito. Napaka-simple lang ang gagawin ko. Ganun lang laging gagawin ko sa mga pagbibend ko kahit sa mga sidings na baba katulad nito. Example ko lang mga ito. Alam niyo na siguro to yung sidings nito sa taas naman. Ito sa baba, taas ito. So susunod-sunod ko na yung mamaya na ibibend. Pero siguro ito muna yung may papakita natin. Para may bend natin mabuti. Ganyan lang mga idol, pero wag naman masyadong malakas sa pagpukpok. Kung hindi ka pa marunong sa pagbibend, tawag dito, wag mo muna pupukpukin dito. Pag na-expert mo na yung pagbibend na sang ganun lang, at sang bawian, okay na yun. Hindi mo na kailangan pang, puppukin. Pero pag gusto mo nang nakalapat na lapat, gawan mo na siya ng, ng pukpuk, pang pukpuk. Ganun lang mga idol. Yan, itataas ko lang ng konti. Ito naman, pabaligtad naman to. Yung una nito, pag nito naman pabawi. So, gano'n naman. Yan. Nagbigay ka, babawiin mo rin. Yan, ganyan mo lang siya. So, hindi pa naman siya finally na nabend yan kasi napakahirap i-pin nitong stainless na to. Gaganon mo rin siya. Apakan mo rin. I-sure mo na lang hapakan mo dito itong kahoy. Huwag yung plain shape. Kasi pag nagawa mo yan na inapakan, apektado na yung masisira na tawag nito. Masisira tong plain shape. Mamark yan na mayuyupi. Ito para sa lang may alam. Kaya gumagamit tayo ng pukpok na ganito. And then pagkatapos yan, wow, English gaganon mo lang ulit yan. Babawiin mo lang yan. So, yan. Simple lang. Parang yung to. Tawag dito, laban-laban, bawi-bawi lang. Ganun lang. Napakasimple lang po. Ganun lang kasimple yung pagbibend. So, pagkatapos ng baba niyan, siyempre, ito na. Sabihin na natin to. Ibig sabihin yan, sa kabila naman tayo. Sa ibabaw naman. Ganun pa rin yung proseso sa pagbibend. Kailangan din ng sundan mo lang yung guhit, yung pattern niya. Tapos mo na. Apakan mo na siya. Yan, papakita ko sa inyo ito pagkatapos nito kung paano itsura nito kung nabend ba ng maganda. Yan. So, gamitan na namin ng arnis na naman. Saktong-sakto lang. Apakan mo na naman dito. Yung iba hindi ko magamit ng ganun. Pero sa akin, apakan ko yan. Oh, tinan mo, sumasama pa.
Lakas yata ng ano. Ito, hindi basta-basta magpukpok ng kahoy na ganito. Hindi mo pa lamang magpukpok, huwag mong gagawin. Kailangan ano, yung may alam lang muna. Pwede na rin siyang mabend yan kung talagang yun lang yung gusto mong klase ng bend. Ganun lang mga idol. Tapos bawi na naman tayo ulit. Napakatigas talaga ng sinis na to. Mabawiin mo na naman ulit. Tapos hapakan mo na lang ulit. Yan. Simple lang. Ayan lang. Oh, di ba? Napakasimple. Tapos pukpok mo lang dito kung gusto mo mapukpok dito. Yan. Okay na. Tapos bawi mo na naman ulit. Dahan-dahan lang. Yung alam mo na nabilog mo na siya dito sa side niya. So, yan mga idol. Pag tumunog na ito, katulad na tumutunog, ibig sabihin niya, may ano yan. May tunog yan pag kinabit yan sa, ito wala nang tunog siguro. Yan. Di ba mga idol? Ganun lang. Simple. So, yan. Naalisin ko na itong vice grip na to. Para makita nyo na. Tcharam! So, sa loob ito, na bend. So, sa labas, ganitong mangyari. So, kita naman. May umbok siya sa labas. Sa loob, papasok naman mga idol. Oh. Kitang-kita. Yun lang mga idol. Napakasimple. Parang tulad ng pagmamahal ko sa mga anak ko. Ang simple lang. Geng-geng.